Cute-cute naman ng babing to. Nakakagigil. Ano, gutom ka na ba? Sai, tingnan mo yung baby mo, oh. Ang ganda-ganda. Naku, ate Sai mukhang gutom na. Ibag-breastfeed mo na kaya? Kaya nga, pupunta na ikaw sa mami mo, ha? Ganda-ganda mo. Oh, Sai. Ate Jing, ilayin mo muna sa akin ng batang yan. Ano ka ba naman, Sai? Bakit? Anak mo to. Ate, kailangan ka ng anak mo. Paano mo mapapadede yan kung hindi mo man lang bubuhatin? Gawin niyo muna ng paraan mapadede sa bote. Mabubuhay naman yan kahit hindi ka pasusuhin. Sai naman. Ano ka ba? Ay, ako ate. Mukhang alam ko na mangyayari na to. Kaya meron na ako nakaready dun ng mga feeding bottles ng baby. Sige ate, dyan ka muna. Magtitimpla lang ako ng gatas. Doy, hindi tayo pwedeng laging ganito. May mga pangangailangan din ng bata. Pati tayo dito sa bahay, may mga pangangailangan din. Hindi na sumasapat ang kinikita ko sa palengke. Hayaan mo na ate. Masisipagan ko pa yung online selling ko para mas makapag-ipon ako para mapunan yung pangangailangan natin dito. Tsaka yung mga pangangailangan ni Baby Hazel. Doy, naman. Aminin man natin sa hindi. Kahit pagsamahin pa natin yung kinikita nating dalawa, kulang pa rin. Dito pa lang sa upa ng bahay. Mga bills pa natin. Ano ba plano ni Sai? Ate, hindi pa kaya ni Ate Sai. Oo, andun na tayo. Pero kahit plano, wala man lang ba siyang plano sa bata? Oh, ayan na pala si Sai. O Sai, ano ba plano mo sa anak mo? Bakit? Sasawa na ba kayong alagaan ng batang yan? Hindi naman sa ganun, ate. Pero anak mo kasi siya. Kailangan ka magkaroon ng plano para sa kinabukasan niya. Hindi niyo ako kailangan turuan ng gagawin ko. Buhay ko to. Oo nga, buhay mo. Pero damay-damay tayo dito sa pagsasakripisyo. Kung ayaw niyong alagaan, di pabayaan niyo. Aba, ang tapang mo! Ate Jing, please, hayaan na lang muna natin siya. Maraming pinagdadaan si Ate Sai. Please. Ano kayang ireregalo natin kay Hazel? Oo nga eh. Parang may naisip na ako, ate. Di ba favorite color ni Hazel yung pink? Ah, Siguro, oh, natawag si Sai. O Sai, kamusta ka dyan?
Ito, mabuti naman ate. Napatawag ako kasi kakamustahin ko sana yung bahay na pinapagawa natin. Ayun, matatapos na siya next month. Pwede na kaming lumipat. Mabuti naman. Gusto ko na rin kayo makalipat dun eh. Oo. Siya nga pala, Ate Sai. Alam mo ba magre-recognition na si Hazel sa Lunes? Ang daming award ng anak mo. Teka, nasaan na ba yung si Hazel? Hazel, anak! Ate, may gagawin Hazel? Halika, dali. Saka na lang ulit ako Hazel, tatawag anak ko. ate. Si mama mo. Tawag na lang ulit ako. Sige. Tita Jane, Tita Doyen, ba't po ayaw po ako kausapin ni Mami? Hindi. Hindi ganun yun, anak. Kaya niya binaba yung phone kasi busy lang siya. Oo nga, Hazel. Ganito na lang. Sa kusina, meron niluto si Tita Jean na spaghetti. Di ba favorite mo yun? Ano, kain na lang tayo doon? Okay, Tita Jane. Okay, halika na. Let's go! Mi, kamusta na po kayo dyan? Okay lang po ba kayo? Pansin ko po kanina pa po kayo umuubo. May sakit po ba kayo, Mi? Wala to. Masyado lang malamig dito sa Canada. Mi, sana po sa graduation ko makauwi po kayo. Alam mo ba kung anong sinasabi mo? Alam mo ba kung gaano kamahal ang ticket papunta dyan? Yung iuuwi ko dyan, ipapadala ko na lang sa inyo. Pero Mi, okay na naman po tayo, di ba? Makapagpagawa na po tayo ng bahay. May ipon na rin po tayo. Para sa akin po, pwedeng-pwede na po kayong umuwi. Asan ba ang tita Jing mo? Tawagin mo nga. Kakausapin ko. Sige po, Ma. Tita Jing! Tawag po kayo ni Mi, kakausapin daw po kayo. Siya, sige na, Mi. Bibigay ko na po kay tita. O, Sai, kamusta? O, bakit parang may sakit ka? Tsaka mukhang masama na yung ubo mo ah. Ate Jing, kailan pa natuto yan si Hazel na makialam sa mga desisyon sa buhay ko? Ano ka ba naman, Sai? Siyempre naman, nag-aalala sa'yo yung bata. Namimiss ka na nito. Ikaw ba naman hindi umuwi ng 20 years eh? Sige nga. Oo nga, Ate Sai. May point si Hazel. Oras na rin para umuwi ka. Napagtapos mo na siya, di ba? Okay na siya. Kailangan mo nang magpahinga at magkasama kayong mag-ina. Gustong-gusto ka nang makasama ng anak mo. O Sai, basta kapag nararamdaman mong pagod ka na at gusto mo nang umuwi, nandito lang kami ng kapatid mo ha. Tsaka syempre, ng anak mo si Hazel. O siya, sige na. Tatawag na lang ulit ako. O Hazel, malapit na ang graduation mo. Saan mo gusto kumain after? Kayo po. Ikaw, tita, saan niyo po gusto kumain? Eh, syempre, doon sa favorite mo. Deserve mo yun. Kaya, Kasi napakagaling mo sa school, di ba? Ma? Ni! Ate Sai? O Sai, hindi ka man lang nagpasabi na uuwi ka. Sana sinundo ka namin. Ayoko na mag-abala kayo. Kaya, hindi ko na sa inyo sinabi. Ayos ang pagkakagawa nitong bahay. Nasunod yung mga gusto ko. Pagod na pagod ako sa biyahe, Jing. Doyen. Magpapahinga na ako, ha? O Doyin,
ready mo na yung kwarto ni Hazel para dun makapagpahinga si Sai, ha? Para magkatabi sila ng mama niya. Ayoko na may kasama sa kwarto. Gusto ko solo lang ako. O Dayan, samahan mo na si Sai sa kwarto niya. Hindi na, wag na. Alam ko na kung saan. Tito Jing, nag-aalala po ako kay Mi. Ano po kaya kung samahan ko na po siya sa doktor? Magandang idea yan, anak. Sige, sabihin mo sa mama mo. Ay nako, good luck Hazel kung mapasama mo ang mami mo sa'yo. Mi, upo po kayo. Sige na, Hazel. Kaya kong umupo mag-isa. Sige Halika na po, sa Mi. upuan mo. Ito po, Mi, tikman niyo po yung luto ko. Talagang pinag-aralan ko po yung favorite niyong ulam. Oo nga, Sai. Ang sarap magluto niyang anak mo. Manang-mana sa akin. Talagang sa'yo nagmana, ha? Lumibat sa akin. Siyempre po, Kimi ako nagmana eh. Di ba, Mi? O siya, sige na. Kumain na tayo at siguradong nagugutom na yung mami mo. O Hazel, kunin mo nga pala sa kusina yung hiniwa kong papaya pang himagas natin. Sige po, tita. Ikaw naman, Ate Sai. Lalambing ka lang ng anak mo, hindi mo mapagbigyan. Oo nga, Sai. Huwag mo na may paramdam sa anak mong binabaliwala mo siya. Nagpapasalamat ako sa inyong dalawa sa pagpalaki niyo kay Hazel. Pero ang ayoko sa lahat, yung pinangungunahan ako kung anong dapat at di ko dapat gawin bilang isang ina. Mi, ito na po yung papaya. Sarap po ito. Nawala na ako ng gana. Hindi pa po kayo kumakain. Ayoko na kumain, Hazel. Sumakit ang ulo ko. Alam mo kung bakit? Kasi napakaingay mo. Mi? Mi? Mi, tara na po. Baka po malate po tayo sa graduation namin. Mi, buksan ko na po yung pinto. O Hazel, asan ang mami mo? Tara na, mahuli na tayo. Oo nga, saan na si Ate Sai? Tulog pa po kasi siya. Ah, sige. Pupuntahan ko na muna. Ay, wag na po, tita. Hayaan niyo na lang po siguro magpahinga si mama. Baka po masama pakiramdam. Ha? Ganun ba? O sige, tayo na lang. Baka mahuli pa tayo. Tara na, Dayan. O, nag-enjoy ka ba sa party niyo? Ano naman po, tita? Hindi naman. Ate Sai? Ate Sai, andito na kami. O, Hazel, pumasok ka na muna sa kwarto mo, ha? Magpahinga ka na. Sige po, tita. Sisilipin ko lang ang mami mo sa kabila. Sige po, tita. Sige. Say, mag-usap nga tayo. Ganyan na ba talaga katigas ang puso mo kay Hazel? Baka nakakalimutan mo, anak mo yun. So, ano pinapalabas niyo? Na masama akong ina, ganun ba? Sa pinakikita at pinararamdam mo. Oo, masama kang ina. At sino mabuti?
Kayong dalawa? Dahil kayo nagpalaki kay Hazel? Baka nakakalimutan nyo. Nagpakapagod ako sa ibang bansa para lang mabigyan ng magandang buhay ang anak ko. Dapat lang, dahil ikaw ang ina. Nagpakaina ako. Kahit labag sa loob ko, nagpakaina ako. Bakit? Di lang naman si Hazel ang nakinabang sa lahat ng pinagpaguran ko. Pati kayong dalawa. So ano? Nanunumbat ka ngayon? Oo! Kailangan ko kayong sumbatan para magising kayo sa katotohanan. Ang bubuti nyo. Ang bubuti nyo sa paningin ni Hazel. Samantalang, mga asa lang din naman kayo sa mga palad ko. Anong sabi mo? Wala akong utang na loob sa inyo! Dahil lahat ng pinagpagawa ninyo sa pag-aalaga sa anak ko, binayaran ko! Kaya wala kayong karapatan para questionin yung pagiging ina ko. Palibhasa, hindi kayo nalagay sa sitwasyon ko. Alam na alam ninyo kung bakit malayo ang loob ko kay Hazel. Dahil bunga siya ng kahayupan ng lalaking kahit kailan hindi ko naman minahal. Kaya nasira yung buhay ko, pero anong ginawa ko? Nagpakaina pa rin ako. Nagpakaina ako sa anak ko, alam niyo yan. Huwag mong ibuntun kay Hazel ang galit mo. Dahil walang kasalanan si Hazel dito. Bakit? Kulang pa ba lahat ng ginawa ko para sa kanya? At sino sapat? Kayong dalawa? Ganun ba tingin mo sa amin, Ate Sai? Kakompetensya mo? Huwag kang mag-alala, Sai. Aalis na kami dito sa sinasabi mong pinagpaguran mo. Hindi namin ipagpipilitan ang sarili namin dito. At isasama namin si Hazel. Tama si Ate Jing. Wala kayong karapatan dahil ako ang ina! Ma! Tama na po! Tita Jing! Tita Doyen, please, tama na. Mamili ka, Hazel. Sasama ka sa dalawang to? O may iwan ka dito sa puder ko? I'm sorry. Tita Jing, Tita Doyen, hindi ko po kayang iwan si Mama mag-isa. Hazel, sana tama yung desisyon mo. Sana hindi mo pagsisihan yan. Toya, nalikan na. May gusto lang po akong malaman. Kahit po ba kaunti, hindi niyo po ako nagtunang mahalin. Kasi, pakiramdam ko, ginagawa niyo lang po ito bilang obligasyon niyo. Nung pinanganak kita, wala akong naramdamang saya sa puso ko. Puro galit, puot, lahat na dahil sa masamang nangyari sa buhay ko. Pero kahit ganun nga, hindi po ako nagtanim ng galit sa inyo. Kasi alam ko po yung paghihirap niyo itong mahabang panahon. Kita ko po yung pagod niyo para lang pumatustusan yung pangangailangan ko. Tao lang ako. Nasasaktan. Nagagalit. Pero hindi ko namamalayan. Nanatili na pala yung puot sa puso ko. Hindi ko alam. Nasasaktan ko na ng sobra yung anak ko. Pero huwag mong iisipin na hindi kita mahal.
Kasi gagawin ko ang lahat para mabigyan ka ng magandang buhay. Lagi mong iisipin na mahal kita. Sorry, anak. Mahal na mahal kita, Ma. Huwag kang mag-alala. Mas lalo ka pang sasaya. Alam mo kung bakit? Kasi bukas pupuntahan natin ang Tita Doyen mo, Tita Jane. Hihingi ako ng tawad sa lahat na nagawa ko sa kanila. At magiging kumpleto na ulit tayo dito sa bahay. Gusto mo ba yun? Ha, anak? Oo naman po, Mi. Bukas samahan mo ko, ha? Salamat, anak. Kung ayaw niyong alagaan, di pabayaan niyo. Aba, ang tapang mo! Ate Jing, hayaan mo na lang muna siya. Alam mo, may pinagdadaanan siya, di ba? Intindihin na lang natin muna. Ayan lang. Tita Jing, Tita Doyen. Bakit po ayaw ako kausapin ni Mami? Hindi sa ganun yun, anak. Busy lang si Mami, kaya naibaba niya yung phone. Oo nga, Hazel. Sabi mo. Huwag ka mag-alala, Sai. Aalis na kami dito sa sinasabi mong pinagpaguran mo. Hindi namin ipagpipilitan ang sarili namin dito. At isasama namin si Hazel. Tama si Ate Jing. Hindi namin iiwanan si... Wait, sorry. Wala ba yung ganun doon? Tama si Ate Jing. Wait. Isasama